Ano ba yung pinaka-paborito kong lugar sa buong mundo? May mga times sa pag nagpupunta ako sa lounge, siguro pagka explore natin yung food, siguro tingnan natin mamaya, no? Late talaga ng value ng peso ngayon sa... May mga western, may cheeseburger, may mga hot pot na Chinese. So dito, sabi ko, kahit paano, pwede akong mag-update sa inyo. What's up mga kalakwatsa? Siyempre, what's up mga kalakwatsa? Nakikita nyo na naman na tayo ay nandito sa aking paboritong lugar sa buong mundo. Ano ba yung pinaka-paborito kong lugar sa buong mundo? Siyempre, tayo ay nasa airport. O, diba? Hindi lang ako masyado makapaglakas ng boses, mga kalakwatsa, kasi siyempre medyo tahimik dito at napapahinga yung mga tao. Pero nasa Pilipinas pa rin naman ako. Mga kababayan ko! And tayo ay nasa Terminal 1 ng Ninoy Aquino. Ang Terminal 1 mga kalakwatsa, hindi ko masyadong napupuntahan. Pero ngayon, nandito tayo sa Terminal 1. And to be fair, nakita ko naman na marami na rin mga improvement ang ginagawa nila sa area na to. Although, hindi ako masyadong familiar, pero marami ng improvement. It's 4 a.m., di ba? Sobrang aga natin. Kaya pwede pa tayong umikot-ikot at pwede pa tayong mag-enjoy sa loob ng airport. So unlike sa area ng Terminal 3, so malaki. So dito kasi tahimik. Yan, tahimik siya dito. Since nandito tayo sa may Terminal 1 at mahaba pa naman ang ating oras, hindi pa tayo masyadong pressured sa pagpunta sa boarding gate. Itatry natin munang tumambay dito sa Pags Lounge. O, di ba? So maraming salamat kay Maya, diba? Para makakatambay tayo ngayon. Kasi nga, syempre, mahaba pa yung oras. Wala naman tayo masyadong gagawin sa labas. At least dito, kahit paano, makapag-enjoy tayo. So, ayan, mga kalakwatsa, since tayo ay pumasok sa lounge, ngayon, medyo relax time na tayo. Itong lounge na to, first time ko siyang ma-experience. Hindi to yung napupuntahan kong usual na lounge. Pero okay naman siya dito sa Terminal 1. Medyo explore natin yung food siguro. Tingnan natin mamaya, no, kung ano-ano yung mga iba't ibang klase na pwede ma-enjoy na snacks. So ngayon nandito ka sa may bandang harapan kasi ito yung side na hindi masyado maraming tao. So dito, sabi ko kahit paano, pwede akong mag-update sa inyo. So itong side na to, so mga cocktails, kung medyo trip mo mag-cocktails, meron naman dito. Actually, maganda yung interior nila sa loob na to. Ang maganda, hindi naman masyadong maraming tao. May mga times kasi pag nagpupunta ako sa lounge, siguro pagka yung oras kasi halos puno. Pero dito, hindi masyado. Okay, so try natin umikot, silipin natin, try natin yung experience, no? At tingnan natin kung ano yung mga pwede natin ma-experience dito na pagkain, di ba? So ito yung area na yan, sa front. Di ba? Okay naman. Pero ngayon mga kalakwatsa, medyo marami pa rin tao na pumapasok even though alas 4 na ng umaga, di ba? At alam niyo mga kalakwatsa, may nakita tayo dito halo-halo. Parang gusto kong maghalo-halo, ayan, no? Ito yung gusto kong kainin. Pero pag-iisipan ko muna kasi 4 a.m. na. The usual na sinaserve sa mga lounge. Tapos may tambayan dito, may soup. So marami mga pwedeng gawin. Diba? At meron silang cup noodles. O diba? May cup noodles sila dito. Tahimik lang tayo kasi medyo nagpapahinga nga yung mga tao. So hindi tayo pwedeng manggulo mga kalakwatsa. Ayan. So dito yung cocktails area. O, diba? Yun. Actually, ang maganda sa mga lounge kasi, syempre, sobrang marirelax ka sa makakapagpahinga. Especially kung meron ka mga gustong gawin, lalo na pag mga business trips ang ginagawa mo. So, pwede siya. Tsaka mas maayos na pwesto rin kasi pwede akong manood. Tapos kung gusto kong gumamit ng laptop, of course, may mga saksakan dito. So, ayan ang ating Pags Lounge. O, diba? Maraming salamat kay Maya. Diba? Si Maya for this one, sa pagbibigay sa atin ng experience sa lounge na to. Maganda rin ang mabuhay ang PAL, diba? Pero, of course, kailangan ma-experience natin iba't ibang klase ng mga lounge na meron sa mga airport. Iba rin kasi sa Terminal 3. So, kung meron kayong Maya, credit card, marami silang usually mga perks naman, nandyan talaga siya. So, yun na muna mga kalakwatsa, nabalikan ko kayo. I-experience ko muna ang lounge dito. Okay mga
mga kalakwatsa, so after ilang hours, hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi antok na antok ako from the lounge. Actually, habang sumasagot ako ng e-travel card, going here, kung nasan ako ngayon, nakakatulog na ako kaya hindi na ako nakapag-vlog and dumiretso na tayo. O, di ba? Iba na yung ating airport, yan, dahil dito muna tayo mag-stay, parang layover natin dito. Saan ito? Sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ayan o. So, nandito tayo ngayon sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kakarating lang natin from the Philippines, more or less, mga 3.5 to 4 hours ang biyahe. And ngayon, dito kasi, ito yung magko-connect sa atin sa flight natin, papunta sa destination na isa na namang visa-free na nandito lang sa Central Asia at malapit na malapit. At syempre, ang balita ko nga, maraming mga Filipinos ang nagpupunta doon. So nakita nyo naman, alam mo nakakatuwa kasi nung huli akong dumating sa Kuala Lumpur or pumunta sa Kuala Lumpur, matagal na, about 5 years ago. So medyo hindi ko na maalala. Pero natuwa ako dito kasi may Gloria Jean's Coffee. Yan o. Isa rin yan sa tinatambayan ko sa Pilipinas. Hindi ko alam kung meron pa sa Pilipinas yan. Alam ko parang meron pa sa may Robinson's Galleria pero hindi ko masyadong alam. Huh? What? Bro, what are you talking about, man? So makikita nyo rin dito, alam nyo mga kalakwatsa, ito nga yung sinasabi ko na pag nag-travel ako kahit sa mga Asian countries, mako-compare mo talaga kasi yung airport dito, sobrang laki. And from the time na dumating kami sa arrival, dun sa may kung saan ng eroplano, nag-train kami papunta sa main terminal nila via Philippine Airlines. Siyempre, salamat sa Philippine Airlines. So, ganong kalawak at ganong kalaki. At makikita mo mismo dito, nakita nyo naman, di ba? Kasama yung mga LED na yan kung gaano kaganda yung kanilang airport, gaano kalaki. At talaga namang gaano ka progresibo yung kanilang airport. And if you're traveling to Malaysia, meron kayong kailangan i-fill out na e-travel card. Online lang naman, mabilis lang naman siya at walang ka-hassle-hassle. So, ito yung buong airport. And since yung ating check-in ay mamaya pa, 2 o'clock, naisip ko na kumain na ako dito. Para pagdating ko sa airport, makakapahinga ako. Kasi almost lunch na rin naman. Maraming kainan. As a matter of fact, may Burger King sa labas. So, paglabas mo dito, kung pagod ka, marami. And of course, andito rin yung mga SIM cards. The usual, pwede kayong bumili ng mga SIM cards, magpa-currency exchange dito sa loob ng airport. Ang Malaysian ringgit, lumalabas na parang nasa 15 something, 15 pesos. So, parang sabi ko nga, liit talaga ng value ng peso ngayon sa ano yung pag nag-travel ka. Kaya parang dapat talaga hindi ka nagko-convert. So dito meron din siyang coffee bean. Yan may coffee bean dito. Tapos yung chicken. Alam niyo mga kalakwatsa, ang mga Malaysians, mahilig sila sa chicken. Hindi ko alam bakit. All over the place, talaga makakita ka ng maraming chicken. Siyempre yung laksa, yung mga pagkain nila. E napansin ko rin mga kalakwatsa na may mga words silang ginagamit dito na parehong-pareho ng Pilipinas. Katulad ng balay. Diba? Yung bahay sa atin. Tapos yung pinto natin, pareho lang. Actually, sa kanila, pinto. So, parehong-pareho lang. So, dito sa area na to, makita nyo malinis, maayos. Marami kang pwedeng tambayan muna habang nag-aantay ka. May grab area rin doon sa mga gusto mag-grab. Mabilis na mabilis, very convenient. Ito nga yung sinasabi natin na gaano sila ka-organize and gaano talaga ka-progressive ang isang bansa. Asian country, di ba? Pero ibang klase. So, makikita nyo rin dito sa monitor, syempre, andyan naman yung mga flights. Kunyari may mga susunod sa inyo. Lagi naman ganyan. Yan o. Pero nakakatuwa lang kasi parang ang tagal ko hindi pumunta dito sa Malaysia. Sabi ko nga sa inyo, more than 5 years na. Pero ngayon, pag nakita mo, sobrang naninibago na ako. Diba? So ito pala yung international arrivals nakalagay, Ketibaan Antaragabangsa. Diba? Parang dialect lang natin. Diba? Yun yung isa mga masaya din dito sa Malaysia kasi pag nagpunto ka, although ako, hindi na ako pupunta ng city center kasi medyo malayo ang city center, almost 50 kilometers. Magsistay lang ako malapit sa airport kasi nga ayoko rin mapagod at naikot ko na rin naman ang KL. Ngayon, gusto ko, dun lang ako, mabilis lang ako makapunta sa airport bukas kasi bukas ang alis ko. So, nag-check-in ako sa Toon Hotel. Mura lang siya, about 1,000 plus, 1,500 lang ata siya. And ang maganda dyan sa Toon Hotel, lalagay ko dito sa ating screen, pwede kayong i-pick up ng shuttle, 24 hours siya, libre mula dito sa airport.
and going there. O di ba napaka-convenient? So sabi ko nga, ayoko na ma-stress dahil gusto ko ma-enjoy yung flight ko. So ngayon nga, habang inaantay ko yung pagkain ko, magpapahinga lang ako pagdating ko sa airport. And bukas, sasabak na agad tayo. And tingnan natin, baka dun sa area natin dito sa may bandang airport, kung meron tayong mapupuntahan na pwedeng maikutan, ma-explore, definitely, marami naman tayong pwedeng magawa eh. Di ba? Sa area na to. Titingnan natin, explore natin. By the way, mga kalakwatsya, pag lumabas kayo dito, meron pang mga gadgets na pwede kayong bilhan. At from the arrival area, paglabas nyo doon, marami pa sa side sa kanan na pwede nyong kainan. May Dunkin Donuts pa nga. Tapos may mga pasalubong area dito. Tapos meron ditong snack and co, parang mga laksa ata to, saka mga dim sum and noodles over there. So ito ang buong area sa arrival ng Kuala Lumpur International Airport. So tingnan natin mga kalakwatsya, try nating umikot sa area mamaya. Siyempre magpapahinga tayo para medyo relax and afterwards, iikot na tayo sa area natin dito malapit sa airport. Explore din natin siyempre kahit paano kasi mahaba naman yung oras. Bukas pa naman yung alis ko, pero at least makita mo man lang or makita man lang natin yung mga pwede natin bisitahin dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Di ba? So yun na muna mga kalakwatsya. Babalikan ko kayo pagkatapos ko dito, explore tayo, tingnan natin mangyayari, hindi ko alam. Tapos bukas flight na tayo sa ating bagong destination na mag-e-explore na another visa-free for Filipinos. So ayun mga kalakwatsya, nakapag-check-in na tayo dito sa Thun Hotel. And nakakatawa kasi dun sa may entrance nila, may mga kung ano-ano pwede kang bilhin. Water, cola, soft drinks. Tapos may mga snacks and even ice cream. Ayan o. So parang feeling ko, ito yung lugar ko kasi hindi ako magugutom. Itong Thun Hotel sa may siguro about 20 minutes from the from the Kuala Lumpur International Airport. So medyo nagpahinga lang tayo ng konti kanina. And this is the reception area. Malinis sila dito. From the reception area, going to the rooms. Ayan. Sa Thun Hotel. So sobrang sulit siya. Mas malinis lahat yung area dito. Especially dito sa may area na kung gusto mong tumambay, pwede. And ang isa sa mga nakakatuwa dito yung labas. Kasi may restaurant dito eh. So, dito pala makikita mo agad, pwede mong tambayan. Umuulan lang ngayon mga kalakwatsya, kaya medyo madilim. Ayan o. Diba? Ang ganda, may pa-garden. Si Mayor. Ayun yung restaurant. So, from the main lobby of the hotel, lalahad ka lang palabas. And makikita mo na dito, kung gusto mo kumain dito sa labas, pwede. Diyan o. So, may mga upuan dyan. Tapos may mga choices. Ang kanilang restaurant is serving up until 10:30. So, pasok naman sa banga. And ito naman yung labas. Makikita nyo, di ba, umuulan. Pero okay naman siya. Hindi ka lang masyado makakaikot sa area nung tinitignan ko kasi medyo malayo na yung mga pwede mo puntahan because hindi naman siya city center. Pero okay lang. Kasi kung layover mo lang naman, papunta dun sa pupuntahan natin, okay na rin naman siya. So, yan yung area dito. Yan pa, oh. Di ba? Kita nyo, may mga upuan. Yun, no? So, may mga upuan siya dito. So, okay na okay to, guys. Alam niyo mga kalakwatsya, ang room dito is just 1,500 per night. So kung layover lang naman kayo at saka gusto niyo magpahinga para hindi, lalo na pag mga connecting flights malalaki, mahaba, better na dito kayo magstay kasi malapit lang sa airport. Ang ibang hotel kasi na main, pag papunta ka city center, almost 50 kilometers, so sobrang layo niya, di ba? Ang ganda ng halaman, no? Nakita nyo, yan. So, okay na okay to, pantulog lang. Anyway, bukas naman, flight ko rin before lunch. So, kailangan ko rin mabilis makapunta at least makakapahinga ka, hindi ka pagod na pagod. Kung titignan mo nga mga kalakwatsya, dun sa kabilang side na yan, pag pumunta ka doon, parang industrial area, yung dito sa may, siguro dahil bandang, airport, so hindi siya talaga totally ganun na pwedeng may puntahan. But definitely, may mga mall siguro dito somewhere. Hindi ko lang na-explore pa kasi talagang ang purpose ko lang naman dito is makatulog, makapahinga. Yan, so may TV rin naman sila sa labas. Tapos ito area na yan, kung gusto nyo tumambay, maganda yung labas nila, yan o, sa taas. So sulit naman siya for 1,500. Tapos ito pa mga kalakwatsya ang maganda. Sa ganung presyo niya, ang okay dyan is
talagang malinis yung lugar. Napakalinis ng lugar. So wala ka na magiging problema. Ito na ngayon yung restaurant. So dito, malinis din. Yan. So, yung pinili ko kasi may breakfast na. So, andyan yung breakfast area tomorrow. Yun na siya. Diba sulit? Okay na okay siya. Tapos may mga ano rin, no? Wala ka nang kailangang gawin kasi parang andito na lahat. Pati yung mga cakes andito na rin. Wala ka nang magiging problema. Kaya pasok sa mga. Kaya sa inyo na may mga connecting or may layover kayo, pwede kayo dito sa Thun Hotel, dito sa may Kuala Lumpur. So about 20 minutes lang siya. Kaya talagang pasok naman sa banga dito. Yun, nakapahinga na ako kanina ng konti. Pero syempre pagod pa tayo. So magda-dinner na tayo kasi it's almost 7. Afterwards, papahinga na rin. And tatry kong ma-video yung area ng kwarto. Yung kwarto hindi ganun kalaki. Tamang-tama lang sa isang tao. For example, sa akin, tamang-tama lang yun. Tapos may CR. Ang pinaka-importante sa akin, malinis. At saka may bidet. O, di ba? So, okay naman siya. So, ngayon, nakita ko rin yung menu dito. Hindi lang naman siya, ang nagustuhan ko rin dito sa kanilang menu, hindi lang siya pure Malaysian na cuisine. May mga Western, may cheeseburger, may mga hot pot na Chinese. Marami kang food choices. At hindi ka na kailangan lumayo pa, bababa ka lang. And the restaurant is open from 11 a.m. hanggang 10:30. At meron silang pabigay na welcome drink pagdating mo dito. Mamimili ka lang na in-avail ko rin kanina. So, tingnan natin mga kalakwatsa kung ano pang mga mangyayari sa atin sa ating day 1 dito sa Malaysia na naging layover lang naman and bukas may flight tayo. Okay? So, yun na muna ang gulo ng buhok ko. Nakita nyo medyo wasted na tayo. Pero okay lang yan. Lalaban natin ito dahil bilang isa tayong kalakwatsa. Kailangan umiikot tayo, nag-e-explore tayo. So, yun na muna mga kalakwatsa. Babalikan ko kayo. Bye-bye.